Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Leading innovations, transforming lives. Batangas State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission.
A university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batangas State University. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa, bawat oras ay nakaangkat. Iangat ang tinig ng kabataan, dami ng himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bat State Arason, nasubo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Kisyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyong number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 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 96.5, Maglalayag na! Maglalayag na! Maglalayag na! Ang mga balitang napapanood at rumaragasa Mga isyong nilambat pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. ay mula sa himpilang Sparta ng Kanlurang Batangan. WBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bat State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Bat State Ulat sa Umaga!
sa umaga. Ulat. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Araw po ng Biyernes, TGIF, June 16, 2023. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasof na Cebu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Kalatagan, Batangas, niyanig ng magnitude 6.3 na lindol. Higit 100 mga hygiene kits agad na ipinamahagi. Construction worker sawi sa pagkalunod sa Lian, Batangas. Most wanted person na regional level arestado sa kinasang manhunt operation. Bloodletting activity isinagawa sa Santo Tomas, Batangas. Pagkapalipad ng kalapati isinagawa sa Santa Teresita kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Para sa unang ratsyada ng mga balita. Kalatagan, Batangas, niyanig ng 6.3 na lindol. Higit 100 mga hygiene kits agad na ipinamahagi. Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang bayan ng Kalatagan, Batangas pasado alas 10 ng umaga kahapon, ika-15 ng Hunyo. Agad na rumisponde at bumisita ang mga kawani ng Office of the Civil Defense 4A sa nasabing bayan na pinangunahan ni Officer in Charge Rayan Derek Marquez. Kaugnay nito, ipinagkaloob ni OIC Marquez ang 107 boxes ng hygiene kits sa munisipalidad na personal namang tinanggap ni Municipal Mayor Peter Oliver Palacio at MDRRM Officer Ronald Torres. Samantala, ayon naman sa Kalatagan Local DRRM Council ay wala namang naitalang naidulot na napinsala o anumang pagkasira ng mga infrastruktura at mga kabahayan ang nasabing lindol. Ibang balita naman tayo, construction workers sawi sa pagkalunod sa Lian, Batangas. Nasawi ang isang construction worker. Ito'y matapos malunod habang naliligo sa isang beach resort sa barangay Matabungkay sa Lian, Batangas. Kamakailan, kinilala ang biktima na si Raymond Ebona, 30 anyos at residente ng Bulihan, Silang, Cavite. Ayon sa ulat ng Lian Municipal Police Station, dumating noong Lunes ng gabi si Raymond kasama ang kanyang mga kapitbahay para mag-outing. Alas 6 ng umaga nang maligo ang biktima at bigla na lamang nawala habang lumalangoy. Pasado alas 10 na ng umaga nang marecover ang katawan ng biktima na palutang-lutang sa dagat sakop ng Sitio Ligtasin, Barangay Luyahan. Isa sa ilalim ang bangkay ng biktima sa autopsiya kasabay ng isasagawang investigasyon sa nangyaring insidente. Samantala, most wanted person regional level arestado sa kinasang manhunt operation. Naaresto nga ang most wanted person regional level matapos ang kinasang manhunt Charlie ng Binyan PNP kamakailan. Kinilala ni Police Colonel Randy Glenn G. Silvio ang akusado na si alias Zaldi, residente ng Binyan City, Laguna. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Virgilio M. Hopia, isinagawa ang manhunt Charlie nitong nakaraang Hunyo 12 ganap na 4:50 ng hapon sa Barangay Santo Domingo, Binyan City, Laguna. Sa bisa ng warrant of arrest, arestado ang nasabing suspect na may kasong arson. Samantala, nasa kustodiya na ng Binyan CPS ang naarestong suspect. Yan at iba pang may init na mga balita makalipas ang isang paalala. Araw ng Lunes at isa na namang araw ng paghahatid ng pinakanapapanahon at pinakabagong mga balita.
Dito lamang yan sa Bot State Ulat sa umaga. O anak, dali na, kain na para may hatid ka na ng tatay mo sa BSU. At sumabay ka na sa tatay mo ha, at pupunta na rin yun sa may barangay Bukana. Opo, Nay. Sa unang ratsyada ng mga balita, college students sugatan matapos mabundol ng pampasaherong jeep sa Batangas. Galos at pasa sa ulo at katawan. Yan ang natamo ng isang college student na lalaki sa Batangas. Ito'y matapos na masagasaan ng isang pampasaherong jeep. Naku, yun ang nga bang sinasabi ko. Kaya ikaw nako ha, mag-iingat ka lagi. Mahirap na. Bukod sa delikado na, nako, pag ganyang na aksidente, paniguradong mabigat din yan sa bulsa. Ang hina pa naman ng pasada ng tricycle ng tatay mo. Nay, huwag ka nang mag-alala. Lagi naman po ako nag-iingat eh. At isa pa, minsan sadyang hindi rin talaga may iwasan yung mga ganyang insidente. Buti na nga lang po may student insurance kami sa Batangas State University. Aba, talaga? Opo, Nay. Alam mo ba na ang Batangas State University hindi lang basta tahanan ng magagaling na estudyante? Inaalagaan din kami doon gaya na lang sa pamamagitan ng student insurance. Sinisiguro nito na 24/7 ay insured ang bawat estudyante sa anumang injury dulot ng aksidente kahit habang nagtatravel pa by land or sea. O kaya ay kahit nasa commercial flights bilang pasahero. Covered din ito ang mga injury dulot ng pagkakalunod, dog bites, snake bites at natural calamities. Aba nga, ay ayos din hanggang kailan naman yan effective? Nay, simula pa noong August 15, 2022 ng alas 12 ng tanghali hanggang August 15, 2023 ng alas 12 ng tanghali ay maaaring magamit ang student insurance. Kabilang sa benefits at coverage nito ay ang accidental death and disablement, permanent total disability due to accident, unprovoked murder and assault, accidental medical reimbursement, daily hospitalization, income confinement benefit due to accident or illness, maximum confinement of 30 days, bereavement assistance benefit due to sickness and accidents or accidental burial expenses, ambulance service assistance due to accident with receipt, medical reimbursement injuries incurred during school-related sports activities, general public liability bodily injury, general public liability property damage, at daily hospital income benefits due to accidents, illness, and COVID-19 infectious disease. Aba, maigi yan, anak. Pero alam mo, mas iigay ko ikay lalarga na at tanghali na. O mag-ingat ka na ka. Oo nga po pala, Nay. Sige po, paalam! Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa Batangas State University at ng himpilang ito. At kayo nga ay nakatutok pa rin dito sa Bot State Ulat sa Umaga. Sa pagkapatuloy ng ating balitaan, bloodletting activity isinagawa sa Santo Tomas, Batangas. Para sa detalye ng balitang ito, narito si Ramon Loyosa. Ramon, i-Bot State Ulat mo. Nakiisa ang lalawigan ng Batangas upang ipagdiwang ang World Blood Donor Day nitong nakaraang Hunyo 14 taong kasalukuyan. Ginanap sa City Hall Annex Building ng Pamahalaan Lungsod ng Santo Tomas ang bloodletting activity. Nakakolekta ng 264 units ng dugo ang buong pamunuan ng Batangas Provincial Blood Council matapos ang ginanap na aktibidad. Maraming nakilahok sa programa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, kabilang na dito ang Provincial Health Office, DOH Region 4A Center for Health Development, non-government organization at mga walk-in donors. Nakiisa rin sa pagdiriwang si Binibining Paula Alison Aranyo, ang Batangas Provincial Blood Council Ambassador galing sa bayan ng Padre Garcia, na nagsusulong din ng advokasya katuwang ng Batangas Provincial Blood Council. Samantala, sobra ang naging pasasalamat ni Governor Dodo Mandanas sa mga nakiisa sa aktibidad, lalo na sa mga blood donors. Ngayon taon, ang World Blood Donor Day ay may temang Give Blood, Give Plasma, Share Life, Share Often.
Para sa Bat State Ulat, ako si Ramon Loyosa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Ramon Loyosa. Samantala, pagkapalipad ng kalapati isinagawa sa Santa Teresita kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Para naman sa balitang ito, narito si JC Javier. JC, Bat State, ulat mo. Bilang pagunita sa ika-125 anibersaryo ng ating kalayaan ay nagpalipad ng kalapati ang pamahalaang lokal ng Santa Teresita, Batangas na sumisimbolo sa paglaya, kalayaan at simbolo ng pagmamahala na umano ang inirerepresenta ng naturang selebrasyon. Kabilang sa mga dumulo sa nasabing pagkapalipad ang miyembro ng Sangguniang Bayan, empleyado, mga kapitana at BFP ng nasabing munisipalidad. Para sa Bat State Ulat, ako si JC Javier ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, JC Javier, at iyan nga ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugso ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Narito ang ilang tagubilin sa oras ng lindol. Ang lindol ay isang sakuna na nagmumula sa pagyanig at pagbibitak-bitak ng lupa. Maraming pinsala at panganib ang maaaring gawin nito. Kaya't dapat alam natin kung anong mga hakbang ang nararapat nating gawin bago at pagkatapos ng lindol. Maganda ng isang bag laman ang pangunahing pangangailangan na maaaring bitbitin sa oras ng pagyanig gaya ng mga delata, noodles, bigas, tubig, gamot at iba pa. Kung ikaw ay nasa loob ng isang gusali, manatiling kalmado at humanap ng lugar na malayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Takpan ang ulo ng iyong mga kamay, bahagyang yumukod at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama habang nagpapatuloy ang lindol. Iwasang tumigil sa harap ng matataas na gusali, poste o mga puno na maaaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, huminto sa isang lugar na malayo sa mga bagay na maaaring matumba gaya ng mga poste at iba pa. Iwasang lumapit sa tulay at tunnel dahil maaaring masira ang mga ito habang papalakas ang lindol. Kung ikaw naman ay nakatira sa tabing dagat, maging alisto sa mga abiso mula sa local government unit dahil sa banta ng tsunami. Kung ikaw naman ay nakatira sa mataas na lugar, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Suriin ang sarili at tingnan kung ikaw ay may pinsalang natamo sa katawan. Maging handa sa aftershocks na maaaring sumunod makalipas ang ilang minuto. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kayo nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Narito na ang ikalawang pasada ng mga balita. 12 milyong pisong halaga ng marijuana nalambat sa Teresa Rizal. Lalaking nagtangkang manutok ng maril nasa kote sa Santa Rosa City, Laguna. Livelihood training and seminars pinasinayaan sa Batangas City. At para sa balitang good vibes, kauna-unahang LGBTQIA+ couple na ikinasal sa Lipa City, kinakiliganan ng marami. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 12 milyong pisong halaga ng marijuana nalambat sa Teresa Rizal. Para sa detalye ng balitang ito, narito si Winchell Tendan. Winchell, Bat State, ulat mo.
Nakumpiska sa barangay Bagong Bayan, Teresa Rizal ang umaabot sa 12 milyong halaga ng marijuana sa ikinasang buy-bust operation ng PIDEA Rizal Provincial Office, Teresa Municipal Police Station at PIDEA Cavite Provincial Office nitong 14 ng Hunyo. Timbog sa naturang operasyon ang dalawang high-value personalities na kinilalang sina Glenn Dalwampor Remetado, 27 taong gulang at Alberto Solieza Buendicho, 32 anyos. Nakumpiska sa mga ito ang humigit kumulang na 91 kilo ng marijuana at buy-bust money. Sa ngayon ay nahaharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bat State Ulat, ako si Winchell Tandaan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Winchell Tendana. Samantala, ibang balita naman tayo, lalaking nagtangkang manutok ng maril nasa kote sa Santa Rosa, Laguna. Para naman sa balitang iyan, narito si Melvin Dastas. Melvin, i-Bat State, ulat mo. Arestado ang isang lalaki matapos nitong manutok ng baril sa barangay Sinalhan, Santa Rosa City, Laguna. Kinilala ang suspect bilang Marvin at residente ng lugar ayon sa Laguna Police Provincial Office or LPPO. Nang magpatrolya ang mga pulis ng Santa Rosa City Police Station, narinig nila ang isang lalaki na sumisigaw at tumihingi ng tulong habang may nakatutok na baril sa kanyang ulo. Nang mapansin ng suspect na papalapit ng mga otoridad ay agad siyang tumakbo palayo. Samantala, agad rin siyang nahuli ng mga pulis at nakuha nila ang isang kalibre 45 na baril at mga bala. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng pulisya ang naarestong suspect na kinasuhan ng rape threats at paglabag sa Republic Act 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa Bat State Ulat, ako si Melvin Dastas ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Samantala, ibang balita naman tayo, livelihood training and seminars pinasinayaan sa Batangas City. Nakiisa ang higit 137 na residente mula sa iba't ibang lungsod sa Batangas City sa pagsasanay na ipinagkaloob ng Home Extension Division ng City Agriculture Office noong nakaraang buwan. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvy Marino ang nasabing programa. Ayon sa kanila, ito ay may layuning magbigay ng iba't ibang kaalaman at hanap buhay sa mga residente. Dagdag pa sa pamamagitan ng programang ito ay tiyak na papapaunlad ang kabuhayan ng mamamayang Batanggenyo. Samantala, kabilang sa mga gawa ay itinuro ay ang meat processing, hair cutting, perfume making at iba pa. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. At para naman nga sa ating balitang Good Vibes, kauna-unahang LGBTQIA+ couple na ikinasal sa Lipa City, kinakiligan ng marami. Para sa detalye ng balita, narito si Angel Vidal. Angel, i-Bat State, ulat mo. Kinaantigan ngayon ng mga netizens ang couple na nagpakasal sa pamamagitan ng same-sex union sa Lipa City, Batangas. Ang trans woman na si Geraldine Mendoza ay 38 anyos nang ikasal sa boyfriend na si Jovert Berin, 26 anyos. Sa panayam kay Geraldine, nagkakilala raw sila ni Jovert sa pamamagitan ng social media. Inistalk raw siya ni Jovert at pinadalhan ng private message at doon na nagsimula ang kanilang pag-uusap. Sa laysay naman ni Jovert, love at first sight agad ang naramdaman niya nang makita sa personal ang trans woman. Labis ang kaligayahang nadama ng trans woman dahil hindi niya inaasahan na maikasal siya kahit hindi pa legal ang same-sex marriage sa bansa. Para sa Bat State Ulat, ako si Angel Vidal ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Angel Vidal. Samantala, narito naman ang ating
ulat panahon. Ngayong araw po ng Biyernes, magiging mainit at maalinsangan ang panahon sa Luzon. Subalit pagdating ng hapon ay may tsansa ng mga pag-ulan. Mas mataas naman ang tsansa ng mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao, lalo na sa bahagi ng Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Wala namang nakataas na gale warning sa anumang baybayin sa ating bansa kung kaya't maaaring makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda. Subalit, syempre, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala. Ang araw ay sumikat kaninang 5:28 ng umaga at lulubog mamayang 6:24 ng gabi. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 55.97. Canadian dollar, 42.02. Singaporean dollar, 41.73. Euro, 60.64. Chinese yuan, 7.81. At Japanese yen, 40 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita hatid sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Nako, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at saka syempre mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating Facebook, YouTube at TikTok account at DWBX 96.5. At kanina nga lamang noon yung napakinggan ang panibagong set ng reporters ng DWBX 96.5 Bat State Ulat sa umaga. Kasi nga po madami tayong mga graduating students na mga student reporters. Kabilang na dyan si Ryan Villela, si Adrian Arroyo, si Shekinah Yuson, si Pamela Buena Obra, sino pa bang ating si Paulo Alvarez. Ayan, halos lahat sila ay graduating na. Kaya naman, ayan, may mga bago tayong makakasamang mga boses at mamamahayag, ayan, sa mga darating na buwan at taon pa. Ayan, kasi mga pa lang sila, mga third year, second year students pa lang. Ayan, kaya naman matagal natin silang mga kasama na riyan nga kahapon. Nag-ulat sa atin si Marvin Gonzalez at syempre si Angel Vidal. At ngayon nga napakinggan nyo naman ang panibagong boses. Kabilang na si Ramon Loyosa at saka sino bang isa? Wait lang ha, kalimutan ko yung isa. Si Melvin Dastas, ayan. Kaya naman tumutok po lagi sa Bat State Ulat sa umaga tuwing alas 8 ng umaga para sa mainit na balitaang hatid ng Bat State Ulat sa umaga. Susunod na ang Best of OPM Love Songs, kaya naman manatili kang nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors.
The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangga. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Mad State yung arason. Nasubo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo. Ang hantid na servisyo para sa